Hello guys, good morning and welcome to my channel guys. Magyaw-yawan nga tayo ngayon. Meron akong isang topic na nakakainis guys. Yung kasaysayan ng isang ina na nagkamali noong mga maliliit pa yung mga anak pagkatapos gusto niyang bumalik. Grabe guys, naiyak ako kahapon pero bago natin tapikin yan guys, shout out nga pala kay Sir Manong Lakay Channel, Peli, Life of Lebanon, shout out sis, lagi akong nanonood, Moji on Air, si Arturo Blanco, lahat yan yung mga veterans na mayayaman, na magagaling na OFW natin sa Lebanon, sa Canada, sa Florida, sa ano ba yun, basta lahat yun guys, nasa ano sila, nasa ibang bansa sila na yung malalaki ang mga income nila guys. Kaya shout out sa inyo at saka saludo ako sa inyo lahat. Lahat yung mga subscriber ko kahit saan man kayo sulok ng mundo. Good morning and welcome to my channel. Magtiis lang kayo kay Lola na laging madaldal. Sinishare ko lang guys yung mga na-obserba ko sa palibot natin sa mundo. Kasi ako naman, hindi naman ako perfecto na magulang, 'di ba? Na ina, nagkakamali din minsan. Alam mo, marami din pagkukulang, pero gagawin mo ang lahat niya na pagkukulang para hindi sila magbago sa iyo. Alam niyo guys, ito yung topic doon sa yung kahapon. Sir Rapi na naman ito guys. Sir Rapi na naman to na problema. Kasi yung nanay guys, grabe naman kasi yung nanay na ginawa. Alam niyo ba yung nanay, ang ginawa niya, nung maliliit pa yung mga anak, tatlo yata yung anak eh. Isang 2 years old, tapos yung isa 3 years old, at saka 5 years old. Grabe guys. Iiwanan mo yung, kasi na yung nanay nagkatulong. Umalis, nagkatulong siya. Pagkatapos, nung nagkatulong siya guys, siyempre umalis siya, di ba? Ako din, ganun din ako dito. Kahit hindi pa ako nag-OFW, nagkakatulong na ako dito. Alam ng mga tao dito guys. Siyempre, tayo mga ina, madiskarte. Kung kulang yung bibigay sa atin ng asawa natin, kailangan gumawa tayo ng paraan para madagdagan yung income natin para sa pamilya, sa mga anak, di ba? Ngayon nagkatulong. Mga 1 year siguro doon or ilang buwan, bumalik siya sa bahay nila. Siyempre, titignan yung mga anak kasi maliit pa sila, di ba? Ngayon, nung pag-uwi niya sa bahay niya, meron siyang nakita na babae na katabi yung asawa niya na nadatnan niya. Eh yung nanay, sabi niya, hindi na daw siya kumibo at umalis na rin. Umalis na at bumalik na sa trabaho. Alam niyo na hindi dapat yun na ginawa niya. Bakit siya aalis kaagad kung makita niyang may kamali yung asawa niya, diba? Dapat kinausap muna niya. Kinausap niya na bakit ganun ang ginawa niya kasi malilit pa yung mga anak at saka siyempre may babae siyang mga anak kung totoo. Tapos, nung umuwi na siya sa amo niya, doon na rin siya nagkamali. Doon na rin siya naghanap ng siguro, meron na rin lumigaw sa kanya, nagka-boyfriend na siya, ganun, nagkaasawa na siya, hanggang hindi na niya inuwian yung mga anak na maliliit pa. Kung tayo naman na mga ina, magulang na kontento yung utak mo. Kung sa akin lang guys sa palagay ko sa akin, hindi ko gagawin yun. Iiwanan ko lang yung mga anak ko sa ere na maliliit na 2 years old, 3 years old, 5 years old. Hindi ko pwedeng itiwala yun sa asawa ko kahit sa biyanan ko guys eh. Pwede pa siguro sa magulang ko kung mag-abroad na ako talagang number one na mag-abroad na ako, alis na ako, talagang kaya ko yun na tiisin kasi malaki na yung kita ko. Pero kung dito lang sa Pilipinas, tiisin mo sila na hindi mo sila makita, iiwanan mo lang sila sa ere. Siyempre, yung mga anak, naipasok yan sa utak nila sa puso. Nakulang ka sa pagmamahal kasi maliliit pa sila, iniwanan mo na, di ba? Kahit nga naghirap ka, okay lang kung hindi ka nag-asawa, at hindi ka kumuha ng ibang pamilya na ina. Kasi tayong mga magulang na babae, kapag tayo yung gumawa, wala na. Masira talaga yung pamilya natin. Alam mo guys, kahit pa sabihin mo, ipilit mo sa sarili mo na ang mga anak mo ay irespeto ka. Wala na silang respeto yan kasi lalo na kung hindi mo sila sinuportahan, okay lang kung lumayas ka, nagkatulong ka. Basta, yung support mo, yung pera mo para sa kanila. Okay yun, masaya sila. At saka araw-araw yung komunikasyon, di ba? Tignan mo din sila kung anong nangyayari, lalo na kung maliit pa sila, di ba? Eh okay lang kung di pamilyado na sila. Okay, tiisin mo sila na isang buwan, 2 buwan na hindi mo sila makita, pero yung mayroon naman tayong Facebook ngayon, di ba? O pwede mo silang tawagan. Di lalo na sa akin, sabi ko sa inyo guys na
nung nagpunta ako sa Malaysia at saka Dubai. No way ako naghawak ng cellphone. Sabi ko sa inyo, Diyos ko, grabe ang iyak ko dahil hindi ko pa makontak yung mga anak ko. Malalaki na sila, di pamilyado na. Ano pa kaya kung malilit pala yung mga anak ko na iwanan ko? Kaya ito yung advice ko sa mga kapatid na single mom. Para hindi kayo sisiin pagdating ng panahon. Marami naman akong nakikita dyan ng mga single mom na kaya nilang tiisin na walang lalaki sa buhay nila. Diba? Na hindi sila sumama, hindi sila makipagbahay, basta sarili nilang buhay. Kasama ang mga anak. Marami din akong nakikita na ganyan, kaya proud din ako sa kanila kasi malakas yung puso mo. Kasi para hindi ka nila masisi yung mga anak mo, pagdating ng panahon, huwag ka nang makisama sa lalaki para hindi ka na magkaroon ng another family, another anak. Kasi yung unang anak mo, parang nawawala na yung pagmamahal mo sa kanila. Siyempre, nagsiselos din sila guys. Nagsiselos din sila. Kasi original na anak mo pagkatapos meron ka ng another family, parang nawawala na yung pagmamahal mo sa kanila. Kaya dapat sana kung tayong mga magulang, lalo na kung bata ka pa, gusto mo ng mag-asawa at magpamilya ulit, tapos yung asawa mo may pamilya, sobrang gulo guys. Hindi mo gagawin yun. Huwag mong gagawin yun. Tiisin mo na lang na mag-isa. Alam nyo guys, yung nangyari doon, yung nanay, umiiyak, grabe ang iyak niya, gusto niyang bumalik. At parang maibalik din siguro yung tiwala ng mga anak niya. Pero ayaw ng mga anak. Napatawad na nila. Pero, yung mga anak, ayaw nilang, parang close dati na yung nanay mo ay turing mong nanay na palagi doon, nagkakasama kayo, kasama mo silang kumain, nandyan sa bahay mo, hindi. Ayaw nila ng ganun yung mga anak. Kasi sabi nila, huwag mo na kaming guluhin. Okay na kami. Kasi, siyempre, tumayo sila ng sarili nilang paa. Kasama yung tatay, di ba? Kaya proud yung tatay kasi napalaki niya yung mga anak niya na nakapag-aral, maganda yung buhay nila. Ganun ang gagawin nyo guys. Kahit iwanan ka ng asawa mo, babae man o lalaki, kailangan itayo mo yung anak mo. Huwag mong pabayaan, lalo na yung mga kabataan. Huwag mong itiwala kasi lalo ngayon ang daming masasamang tao. Dami, kahit kamag-anak mo, may mga rapist. Alam niyo na, lalo na yung mga anak mo babae. Nako, maswerte nga yung mga anak na babae na kahit maliliit pa iniiwan at mabait yung tatay. Proud ako sa inyo mga tatay na ganun. Dapat alagaan yung mga anak kasi hindi mo alam paglaki nila. Maging engineer, maging teacher. Tapos, gusto mo silang lingunin, puntahan. Anong mukha mo? Kapal naman ang mukha mo. Kung ako naman, ako din. Sabihin ko, pero tayong mga anak, kung ganun ang kamali ng nanay, lalo na matanda na, siyempre, may pamilya na rin siya na iba, di ba? Di siya, yung pamilya na lang niya ang magmahal kasi iniwan ka naman. Kaya hindi ko rin masisi yung mga anak eh. Kasi yung mga anak, nagtanim sila uhaw sila sa pagmamahal ng isang ina. Yung panahon na yon na maliit pa sila, wala yung nanay, siyempre, yung pagmamahal nila, tinuring nila sa tatay at sa lola, kaya wala kang masabi doon, hindi mo masisi yung mga bata, di ba, na ganun ang turing nila sa nanay. Kaya tanggapin na lang natin, ay mabuti pa napatawad ka nila, yung iba nga hindi, yung iba sinasaktan pa, ganun, tapon na lang yan. Buti nga sa'yo, napatawad na, tinanggap ka na nila, pero hindi tinanggap sa loob ng bahay nila kasi masama na yun. Siyempre, kahit pa paano, mabigat pa rin yung utak nila, yung isip nila. Kaya masakit din talaga yun sa mga nanay. Pero kung ayaw mo mangyari yun sa'yo, ngayon bata ka pa, meron kang ibang lalaki, ibang asawa, or lalaki ka man, kailangan attention ka lang sa mga anak mo. Yung original na anak mo. Original. Huwag ka na mag-anak. Yung original na anak mo. Bakit ka titingin pa yan sa iba? Diba? 4 kilo ka na lang dyan. Daming 4 kilo dyan, di ba? 4 kilo. Alam mo yung 4 kilo o 4 salop. Sabi ko sa'yo, 4 salop kung bigas. Yan, di ba? Pero kung hindi ko nagawa yun sa buhay ko guys kasi kahit lasinggero yung asawa ko, nag-aaway kami palagi. Walang away na hindi masolve sa yung problema. Nag-aaway din kami. Pero yan ang lagi kong advice sa mga anak ko guys, na yung mga anak ko na babae, na never yung wag yung iiwan yung mga anak nyo. Mag-abroad man kayo, yung puso nyo nandyan sa mga pamilya nyo. Kasi iniisip nyo din yung hirap ng asawa nyo noon. Bakit?
Siyempre yung mga anak, asawa nila mahirap din, naghirap din sila para sa mga anak, 'di ba? Ikaw nga na magulang, nagpuyat ka din, mayroon ka ding share sa mga anak mo kasi wala sila kung wala kang magulang. Kaya tiis-tiis na lang, huwag kayong masyadong yung desisyon mo ay desisyon mo na, sige na, gawin ko to, kasi masaya ako dito. Nako, kakamali ka pagdating ng panahon, tayo ay tatanda. Lilingunin mo sila, hindi ka na nililingunin talaga kapatid. Wala na, tapon ka na talaga nila, tiisin ka nila. Lalo lang yung mga bata ngayon, ibang ugali ngayon. Nako, mas mataas pa yung pride nila kaysa sa'yo. Iba ngayon ang mga bata. Alam mo ngayon, mga sosyalista ngayon. Lalo ngayon, may Facebook, may lahat. Nako, bata pa lang mataas ng pride. Kaya kung isipin na wag mo silang duro-duruin na ismo-ismolin, tapos iiwanan mo lang. Tapos pagdating ng panahon, kapag siya ay umangat, umugat, naging mayaman. Pero tayo naman mga anak, kung mayaman na tayo at yung nanay mo ay utang na loob mo pa rin yung buhay mo, kailangan tanawin mo, bigyan mo siya ng pagkain, kung mayroon kang extra na money, meron pag damit niya, pasayin mo kahit konti, kahit hindi mo siya kasama, basta puntahan mo, bigyan mo siya ng pagkain, gamot, gano'n, ng anak na para lalo kang maging maraming blessing na darating sa buhay mo. Ganon. Hindi yung porque sinaktan ka nung maliit ka, hindi mo na papansinin yun, nandyan lang sa puso mo. Alisin mo na yun. Alisin mo na yun mga anak. Kailangan tanggapin nyo na yung magulang nyo. Tapos puntahan mo siya. Okay lang, hindi mo na isama sa bahay nyo kung nadidiri ka na. Kasi matanda na, di ba? Kaya tayo naman mga magulang, kailangan stay put lang tayo sa isang pamilya kasi. Huwag tayong maraming pamilya kasi magulo yung utak natin. Marami kang iniisip. Ako nga, tingnan nyo, si Lola. Walang iniisip, mga anak ko, yung anak ko, kahit basta ako, never mind na mag-isip ako ng, yung asawa ko, kahit magbabae yan, kaldiwali, sabi nga ng Arabo, kaldiwali, your life is good, happy, wag mo siyang pansinin, lalaki yan, walang mawawala yan eh, kahit magbabae na magbabae, hayaan mo siya, basta magsikap ka din, di ba? Ay, ngayon, iyan lang i-share ko sa, marami pa akong i-share guys, pero ito lang i-share ko kasi, nanggigigil ako kahapon, pero nasaktan ako, pero na-realize ko din na mali naman talaga yung nanay. Siya ang mali, hindi yung mga anak, kasi wala silang kamali yung mga anak eh. Ginawa nilang, buti nga, tumayo pa sila na matatag. Kaya proud ako sa mga magkakapatid na yan kasi lumaki sila na maganda yung buhay, kahit wala silang nanay na nag-aaruga. Ganyan din yung yung kapatid ko, sabi ko sa inyo eh. Daig pa ako na nagkaroon na nag-abroad. Yung mga pamangkin ko, sabi ko sa inyo na ulila. Maagang namatay yung kapatid ko. Bakit sila naging magandang buhay nila? Mayroon siyang anak na, siya, ng manager ng Fortune Life. Ang ganda-ganda ng buhay niya. Oh, yung isa, nag-model-model, pero maganda pa rin, dalaga pa rin. O yung isa, may trabaho din, maganda rin yung buhay niya. Yung lalaki, maayos din ang buhay nila. Kaya, proud ako sa mga ganon na kahit wala silang magulang na nanay, ay tumatayo pa rin silang straight. Diba? Na matapang, matatag. Ganyan ang mga bata ngayon. Paglaban mo kahit wala kang magulang. Maraming tao yan na matulungin na pwede mong lapitan. Diba? Makahanap ka ng isang taong mabait. Doon ka na. Huwag mo nang iwan at huwag mong bigyan ng stress. Yan lang guys ang i-share ko. Kaya maraming salamat.